Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapito. At bago po tayo tumuloy sa ating aralin, batiin po muna natin ng maligayang kaarawan ang mga sumusunod. Si Cholo Ayerde, Joel Sarmiento Jacobe, Jerome Tumulak, Diorico Boyet Cañete Jr., at ganoon din po kay Ramon Sabalya Andal. Naway bigyan pa kayo ng Panginoon ng maraming pang kaarawan sa piling ng inyong mga mahal sa buhay. Happy birthday pong muli sa inyong lima. At shout out din po kila Abe Kabukan, Nicole Alex, Bot Kitasol, Abel Pano, Jay Rigala, at ganun din po kay Marlon Ariuson. Kumusta po kayong dyan at naway nasa mabuti kayong kalagayan. Ang ating pong pag-aaralan sa araw na ito ang isang sitwasyon na napanood ng maraming referee sa TikTok at ganun din po sa Facebook. Ito pong video na ito ay tututusin ay mahirap pong ipaliwanag dahil wala po ito sa OBRI. Ganun din po, panoorin po natin ang video. Okay, yan po ang video na inyong napanood kung saan yung after the second free throw ng A1, yung puti, tumira, sumablay, nakuha ng kalaban yung jumper, yung team B, B1, narikuha niya ang bola at itinira niya at yung kakampi ng A1, yung A2, pinaul pa siya, pumasok at nakita niyo po ang referee sa ilalim, yung lead referee, nag-counted. So, ang sitwasyon na yon, yung B1 nalito, itinira. Yung A2 nakakampi ng A1 nalito rin, pinaul. Pati yung referee nalito, pinasket din. Kaya nga po, maraming katanungan ang dumating sa akin. Private message, tumatawag sa akin. Sir, ano ba dapat gawin doon? Okay po, ganito po yung sitwasyon na yan. No? Nung tumira po siya, okay? Nung tumira siya, hindi po natin pwedeng i-basket. Bakit po? Hindi siya in the act of shooting. Okay? Ang sabi doon sa rule sa Article 15, sabi doon sa Article 15.1.1, sabi doon, a shot for a goal or free throw when the ball is thrown into the air towards opponent's basket. Yun po ang keyword doon, opponent's basket. Kasi po tumira siya sa own basket niya. Kaya hindi siya in the act of shooting. Pinaul po siya. At pumasok. Sabi doon sa Article 10.3, sabi doon sa Bullet 2, the ball becomes dead when the referee blows his whistle while the ball is live. Buhay po yung oras noon. Nung free throw, when the ball is a disposal of a free thrower, the ball is alive. But the game clock is dead. Nung timira siya, sumablay, the ball remains alive, but the game clock still dead. Nung makuha ng B1 yon, yung depensa, yung jumper, the ball still alive, and the game clock is alive na rin. Tumatakbo siya. Then pagtira niya, pinaul siya, pumito referee, ano sabi sa rules? Sa Article 10.3, sa Bullet 2, the ball becomes dead when the referee blows his whistle while the ball is live. Pagpito niya, ball becomes dead. Kaya pumasok yun, nullified na po yun dahil hindi siya act of shooting. Okay o ba? Dahil kaibang po ito sa Article 10.4 kung tumitira siya sa sarili niyang goal, or rather, sa opponent's goal. Ang sabi doon sa Article 10.4, yung ang sabi doon is, the ball does not becomes dead and the goal counts if made when the ball is on a flight on a shot for a goal and the referee blow his whistle for a foul. Ito po yung act of shooting, Article 10.4. Pero yung Article 10.3, hindi siya act of shooting. The ball becomes dead. Maliwanag ko ba tayo doon? Maliwanag doon. Nung pumasok yun, nullified po yun. Okay, because the ball becomes dead when the referee blow his whistle for a foul. Pinaul po kasi. Kaya hindi ika-counted yun.
Paano po naman gagawin na resumption ng game? Since meron pong foul, okay, meron foul, kung penalty na po yung Team A, yung B1, yung tumira po na pumasok, bibigyan siya ng 2 free throw dahil penalty na. Pero kung hindi pa po penalty yon, bola ng Team B yung tumira, bola nila. Saan po ang labas ng bola, ang resumption? Doon po sa free throw line extended dahil pumasok po eh. Pero kung hindi pumasok yun, ang bola, ang resumption nun, ay throw in nun, doon sa nearest place where the foul occurred, doon sa end line. Maliwanag ba tayo sa sitwasyon yun? Kaya nga po, itong video na to ay talagang kumalat ng gusto. Kasi kung tutuusin po, maraming kasitwasyon ng Pilipinas na mahirap nawala sa OBRI ng PIBA. Kaya nga sabi nga masisira ang PIBA sa maraming sitwasyon sa Pilipinas. Meron nga po sitwasyon sa Pilipinas na yun, nakita nyo ba sa video, yung bola ay nandoon sa court. Yung player na kukuha ng bola, inigaan lang po yun, yung bola doon. Kaya napakaraming sitwasyon na dapat alam ng mga referee kung ano ang dapat gawin. Lalo na pa sa cross-referencing ng sitwasyon. You must know how to cross-reference na lahat ng rules. Nakita niyo pa yung sitwasyon na yun. Sama-sama yung article na yun. Diba? Yung ball becomes dead. Tsaka yung 10.4, 10.3, tsaka yung article 15, prior lack of shooting. Nagsama-sama po doon sa sitwasyon na yun. At naway naintindihan niyo po ang sitwasyon na to at naway lalo lang yung makaintindi sa mga sitwasyon ng mahirap o madalang mangyari sa mga larong basketball. Sa mga Olympic po to, sa mga FIBA Sanction Tournament, itong sitwasyon na to ay very remote na mangyari, malabang mangyari ito. Kasi 3 tao na po nalito doon eh. Yung kumuha ng rebound, tinira niya, nalito siya, pinasok niya, nahilo siya, nalito, pinaul pa siya ng kalaban na dapat hindi dapat i-foul. Pati referee po nag-counted, nalito, 3 tao po doon nalito, yung depensa, opensa, at yung referee. Okay po, yan po ang ating munting aralin at naway naintindihan nyo po sa maikling paliwanagan at huwag nyo po kalimutan mag-like, mag-share at mag-follow at lalo po mag-subscribe sa aking YouTube channel. Muli po, ito po ang inyong abang lingkod, former FIBA referee Kamarongan na nag-iiwan ng isang magandang gabi at mapagpalang araw sa inyong lahat. Bye-bye!